So buksan po natin sa ating mga Biblia sa Aklat ng Mga Awit 125. Babasahin po natin yung mula verse 1 hanggang 5. Mga Awit 125, mula verse 1 hanggang 5. Babasahin po natin ito kapag nakita na. Okay. So kung nakita na po, basahin po natin verse 1 hanggang 5. Basahin natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Ang mga nagtitiwala sa Panginoon ay gaya ng bundok ng Zion na hindi maikilos kundi nananatili sa buong panahon. Kung paanong ang mga bundok ay nakapalibot sa Jerusalem, gayon ang Panginoong nakapalibot sa kanyang bayan. Mula sa panahong ito, magpakailanman. Sapagat ang setro ng kasamaan ay hindi nanatili sa lupaing iniukol sa mga matuwid, upang hindi iunat ang mga matuwid ang kanilang mga kamay sa paggawa ng masama. Gawan mo ng mabuti ang mabubuti, O Panginoon, at ang matutuwid sa kanilang mga puso. Ngunit ang mga lumilihis sa kanilang masasamang lakad ay tataboy ng Panginoon na kasama ng mga manggagawa ng kasamaan, dumating nawa ang kapayapaan sa Israel. So muli po magandang umaga po sa inyo lahat. Kamusta po kayo? So mabuti at binigyan tayo ng pagkakataon ngayon ng Diyos para magsama-sama na makapakinig ng Kanyang salita. Actually, biyaya po sa atin. Dahil na nakakapakinig po tayo ng salita ng Diyos upang makatanggap tayo ng kalakasan spiritually para sa mga araw na lumilipas habang tayo nagpapatuloy sa ating Christian life. Alam natin na kung wala yung salita ng Diyos, hindi natin magagawa na mapagtagumpayan yung mundong ito, yung mga pakana ni Satanas, at yung ating sarili, hindi natin mapagtatagumpayan kung wala yung tulong ng salita ng Diyos. Kaya naman, biyaya para sa atin palagi kapag nakakapakinig tayo ng salita ng Diyos. At ngayon, dito po, pag-aaralan po natin yung kalooban ng Diyos para sa ating Christian life. So, magiging title po natin para sa araw po na ito, yung mga katangian ng mga tao nagtitiwala sa Diyos. Bilang naligtas, alam natin na sa harapan ng Diyos, spiritually, nabago na yung ating posisyon. Hindi na tayo mga sinumpa. Tayo po yung naging anak ng Diyos. May kalawalatian, may karangalan sa harapan niya. Pero bilang anak niya, habang nabubuhay tayo sa mundong ito, para makita yung identity, or sabihin natin, malaman yung identity natin sa pamumuhay natin, ay dapat, syempre, ina-apply natin yung mga napapakinggan natin. Para mas mapadali natin, or sabihin natin makatulong na maligtas yung mga tao sa paligid po natin, yung actions, yung salita, yung mga bagay na ginagawa natin sa Christian life natin, ay malaking factor para po matulungan yung puso nila na makalapit sa kaligtasan. Pero kung hindi nga natin ipapakita yung ating identity, kung itinatago natin ito, paano matutulungan yung mga tao sa paligid po natin? Hindi basta na mag-invite lang tayo sa Bible seminar. Actually, tatanggapin nila yung invitation natin. Pero saan ba sila nakatingin? Sa invitation o dun sa paanyaya na kung paano natin sila ini-invite o kung paano tayo namumuhay sa harapan nila? Kahit na, yes, active tayo sa pagbabahagi, pag-evangelize, pero kung yung buhay naman natin, hindi tugma kung paano tayo dapat na mabuhay bilang anak ng Diyos, mahihirapan po tayo makapag-evangelize. Mahihirapan din sila na maunawaan kung sino ba talaga yung Diyos sa pinaniniwalaan natin. Kaya yung mga tao na nabubuhay, ay naipapakita nila yung kanilang pamumuhay sa harapan ng Diyos at sa harapan ng mga tao. Kaya yung mga tao, is nakakatulong po sa kanila na mabuksan yung puso nila. At gaya po ng nabinasa po natin, yung mga tao nagtitiwala sa Panginoon ay gaya ng, so may binanggit po dito yung sumulat ng aklat ng awit. So alam natin na ito pong aklat ng awit, ito po yung pinakamahabang aklat dito po sa Bible. Meron pong 150 chapters at napakarami na mga testimonies na nakalagay po dito. Hindi lang po ito basta kanta, hindi lang po ito basta himno, kundi mga patotoo ng mga tao na lumakad kasama yung Diyos. Sa pamamagitan po nito, malalaman natin ano ba yung na-experience nila nung sila ay lumalakad kasama yung Diyos. Ano ba yung nakita nila? Ano ba yung naramdaman nila na kapangyarihan ng Diyos habang sila nagpapatuloy. Kaya pag-aaralan po natin yung ilang bahagi po dito. So dito po sa aklat ng
mga awit sa chapter o number 125, hindi po binanggit kung sino po yung sumulat. Pero meron pong nakalagay sa itaas na awit ng pag-akyat. So maaaring itong awit na ito ay naisulat nung sila yung umaakyat sa naglalakbay. Nakita nila o naramdaman nila yung presensya ng Diyos habang nagpapatuloy sila sa kanilang journey sa paglalakbay dun sa ilang or dun sa kung saan man sila naroroon. So ito po yung maganda na ma-meditate din po natin bilang anak ng Diyos para malaman natin paano ba tayo ginagabay ng Diyos habang nagpapatuloy tayo sa Christian life natin. Siyempre, hindi naman natin may pagkakaila na yung Diyos, yung biyaya niya hindi lang para sa kanyang mga anak. Yung biyaya niya ay para sa lahat. Tawag natin dito ay general grace. Halimbawa, yung araw. Sa mga anak ng Diyos lang ba, pinapasikat ng Diyos yung araw? Hindi, di ba? Kahit na dun sa mga makasalanan, kahit na dun sa gumagawa ng masama, binibigay ng Diyos yung biyaya na yon. Pati yung hangin, yung mga bagay na karapat dapat para mabuhay dito sa mundong ito, binibigay ng Diyos ng libre. So ito po yung biyaya. Tignan po natin. Awit 145, abante po tayo, verse 9. Awit 45, verse 9. Awit 145, verse 9. Kung nakita na po, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ang Panginoon ay mabuti sa lahat, at ang kanyang awa ay nasa lahat niyang ginawa. So yung Diyos, yes, inagabay niya yung mga tao sa mundong ito. Una, para makarating sila sa kaligtasan, at kapag naligtas na sila, ginagabayan pa rin sila ng Diyos para sa pamumuhay naman nila bilang anak niya. Kaya na sinabi sa Mateo chapter 5, verse 45, pinapasikat ng Diyos yung araw sa masama at sa mabubuti. So, nais ng Diyos na matanggap ng tao yung karapat-dapat na biyaya para sa kanilang pamumuhay dito sa mundong ito. Kahit na yung mga tao, yes, taliwas sa Diyos, hindi sumusunod sa Diyos, matigas yung puso sa harapan ng Diyos, pero yung Diyos nananatili inatapat sa kanyang tungkulin. Sabi nga dito, ang Panginoon ay mabuti sa lahat at ang kanyang awa ay nasa lahat niyang ginawa. So, dito natin makikita na, yes, may pag-ibig yung Diyos para sa lahat. Dahil siya yung pag-ibig, kahit na yung mga tao na masasama, iniibig pa rin niya. Palagi pa rin sila binibigyan ng pagkakataon, binibigyan sila ng buhay, lakas at oras, at lalo na pagkakataon para sa kaligtasan. Kaya na sinabi sa 2 Pedro chapter 3 verse 9, hindi mabagal yung Panginoon para sa kanyang pangako, na gaya ng kabagalang itinuturing ng iba, kundi matyaga sa inyo. Naibig niya na walang sino man yung mapahamak, kundi makarating yung lahat sa pagsisisi. Para sa mga tao sa paligid po natin, yes, hanggang ngayon nabubuhay pa rin sila. Minsan napapakinggan natin, di ba? Bakit kung talagang meron Diyos, bakit inahayaan ng Diyos na yung mga tao gumawa ng masama? Bakit niya inahayaan na yung mga tao talagang maging, sabi natin, para bang nagiging asal hayop na sa kasamaan? Pero dito po natin makikita yung pagpapakumbaba ng Diyos at talagang nananatili siya sa kanyang pangako na hindi niya ibig na sino man ay mapahamak, kundi nagiging mabuti pa rin siya para sa lahat. Ngayon, paano naman sa atin bilang anak niya? Paano siya gumagawa ng kabutihan para sa atin? Paano niya tayo tinutulungan? So, yung mga tao na nagtitiwala sa Diyos, may katangian sila. Isang halimbawa dito si Haring David. Sikat po siya. Sikat siya hindi lang dahil marami siyang tinalo ng mga kaharian or sabihin natin marami siyang pinabagsak na kalaban. Naging sikat siya kasi mayroong Diyos na nasa likod niya. So sa pamamagitan ni Haring David, makikita natin na yung buhay niya ay talagang umiikot sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Kung titignan po natin sa awit 23, mula verse 1 hanggang 6, dito po natin makikita kung paano iningatan ng Diyos si Haring David. Siguro yung iba, alam na po ito at sikat po ito na pahayag ni Haring David. Awit 23, mula verse 1 to 6. Kung isa-summarize po natin ito, makikita po natin kung paano tinulungan ng Diyos si Haring David na mapagtagumpayan yung mga kahirapan na na-experience niya. So, basahin po natin mula verse 1 hanggang 6. Awit 23, mula verse 1 hanggang 6. Basahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Ang Panginoon ay aking pastol,
hindi ako magkukulang. Pinahihiga niya ako sa luntiang pastulan, inaakay niya ako sa tabi ng mga tubig ng pahingahan. Pinanunumbalik niya ang aking kaluluwa, inaakay niya ako sa mga landas ng katwiran, alang-alang sa kanyang pangalan. Bagamat ako'y lumakad sa libis ng lilim ng kamatayan, wala akong katatakutang kasamaan. Ba't ikaw ay kasama ko? Ang iyong pamalo at ang iyong tungkod. Inaaliw ako ng mga ito. Ipinaghahanda mo ako ng hapag sa harapan ng aking mga kaaway. Iyong ibinuhusan ng langis ang aking ulo. Umapaw ang aking saro. Tiyak na ang kabutihan at kaawaan ay susunod sa akin sa lahat ng mga araw ng aking buhay. At ako'y maninirahan sa bahay ng Panginoon magpakailanman. So napakagandang pong talata po nito. Pero higit pa dito, makikita po natin yung mensahe ni Haring David para sa atin bilang mga naligtas o bilang mga anak ng Diyos. So sabi dito, di ba, sa verse 1, ang Panginoon ay aking pastol, hindi ako magkukulang. Yung mga tao na nagtitiwala sa Diyos, yes, hindi sila magkukulang. Ibig sabihin ba nun, magiging sagana tayo? Iba po yung sagana sa walang kakulangan. So hindi kinukulang. Kung sagana, sobra-sobra. Yung hindi nagkukulang, sakto lang. Kaya sa pamamagitan po nito, pinabalance ng Diyos yung ating Christian life. Hindi niya inahayaan na tayo po ay sumobra sa mga bagay na kailangan natin dito sa mundo. Bakit? Kasi ang tendency yung puso natin magiging mapagmataas. O mamaya yung puso natin matangay na ng mga kayamanan sa mundong ito. Kaya binabalance niya tayo. Minsan, pinapadaan niya tayo sa mga kahirapan para mas lalo tayong umasa sa Diyos. Sabi nga dito po sa verse 2, pinahihiga niya ako sa luntiang pastulan, inaakay niya ako sa tabi ng mga tubig ng pahingahan. So, nilalagay tayo ng Diyos dun sa lugar kung saan tayo hindi kukulangin. Saan po yung lugar na yon? Hindi kukulangin spiritually, okay? Kailangan po maging malinaw sa atin. Kasi kung saan man tayo naroroon, marami pa rin kakulangan, di ba? Pero saan niya tayo nilalagay para hindi tayo magkulang spiritually? Ito po sa church. Kaya nga, nilalagay tayo ng Diyos dun sa mga bagay o dun sa lugar na hindi tayo magkukulang spiritually upang hindi tayo manlumo, hindi tayo bumagsak sa ating Christian life. Dahil kung yung puso natin puno ng biyaya, kahit na maraming kahirapan, nagagawa natin ma-overcome. Tama po ba? Pero yun nga, kung kulang sa words of God, kung kulang sa biyaya spiritually, kapag nandun ka sa mahirap na sitwasyon, talagang malulungkot ka. Talagang masisiraan tayo, madidiscourage tayo. Tama po ba? Pero habang tayo nagpapatuloy sa church, habang tayo po ay nananatili sa salita ng Diyos, kahit na mayroong kahirapan, nagagawa po natin na magpasalamat. Nagagawa natin na masigit na magtiwala sa Diyos. Sabi nga sa verse 3, na pinanunumbalik niya ang aking kaluluwa. Inaakay niya ako sa mga landas ng katwiran, alang-alang sa kanyang pangalan. So Diyos din yung gumagawa. Kapag tayo ay nasisira ng loob sa mga kahirapan, pinanunumbalik niya tayo. Sa pamamagitan ng words of God, sa pamamagitan ng fellowship, pinanunumbalik yung kaaliwan natin. At kapag tayo lumili sa daan, inaakay niya tayo pabalik. Ito po yung patnubay ng Diyos para sa atin. At sa verse 4, sabi dito, bagaman ako'y lumakad sa libis ng lilim ng kamatayan, wala akong katatakutan. Kasamaan, sapagkat ikaw ay kasama ko, ang iyong pamalo at ang iyong tungkod, inaaliw ako ng mga ito. May keyword po dito, na kahit na lumakad tayo dun sa daan o libis ng lilim ng kamatayan, ano pong pinaka magandang part? Hindi tayo mag-isa. Sino yung kasama natin? Yung Diyos. Kaya nga sabi dito, bagaman. Ibig sabihin, hinayaan talaga siya na lumakad dun sa mga kahirapan. Pero dun sa mga kahirapan na yun, kasama niya yung Diyos. Kasama natin yung Diyos. Kaya pag tayo dumadaan sa mga kahirapan, mga pagdurusa, mga kabalisaan, palaging pinapaalala sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng Biblia na sinasamahan niya tayo. Kaya wala tayong dapat katakutan. Sa pamamagitan ng kanyang pag-ibig, ng kanyang katwiran, inaaliw niya tayo. Sabi nga dito, di ba? Yung pamalo at yung kanyang tungkod. Sa Israel po, kung makikita po ninyo yung mga sinaunang mga pastol, meron po silang ginagamit na stick. Yung dulo, minsan may curve. Tapos yung mahaba po ito at ginagamit po ito para sa una pang depensa at pag-alalay dun sa mga pinapastol ng mga tupa. So, yun din. Yung pag-ibig ng Diyos at yung kanyang katwiran, palagi tayong inaalalayan. Kung ginagawa natin yung kanyang kalooban,
Yung pag-ibig niya nakikita natin. Pero kapag naman tayo ay lumilihis, yung katwiran niya yung ginagamit para bumalik tayo sa Kanya. Kaya napaka mapagbiyaya sa atin ng guidance ng Diyos. At sabi sa verse 5, ipinaghahanda mo ako sa hapag sa harapan ng aking mga kaaway, iyong binuhusan ng langis ang aking ulo, umaapaw ang aking saro. So, siya yung nagbibigay ng mga kailangan natin kahit nasa harapan ng mga kaguluhan. Binubuhos niya sa atin yung nag-uumapaw niyang biyaya para tayo ay makasurvive sa buhay natin dito sa mundong ito. At sabi dito, tiyak na ang kabutihan at kaawaan ay susunod sa akin. Ibig sabihin ng tiyak, sigurado. Pero kalakip ng tiyak na pangako ng Diyos, ano pong nire-require niya sa atin? Kung tiyak na darating yung kalooban ng Diyos o yung biyaya ng Diyos para sa atin, ano pong ine-expect niya sa atin? Yung 100% na pagtitiwala. Kasi tiyak siyang magbibigay, tiyak siyang maglalaan ng pangangailangan natin. Physically man yan, materially, or sa spiritual. Pero kailangan po natin na yung puso natin, palagi nating i-check. 100% ba ako nagtitiwala sa Diyos? Kung 90, alanganin. Kailangan 100. Naintindihan po. Parang ganito lang yan. 99% na pagtitiwala, hindi pagtitiwala. Pero ano po yung na-expect ng Diyos? 100% na pagtitiwala. Naintindihan po. Nais ng Diyos na ilagay natin yung ating pagtitiwala sa Kanya. Kasi nga, tiyak na gagawa siya ng kabutihan sa atin. Tiyak na magbibigay siya ng mga bagay na kaawaan sa lahat ng mga sumusunod sa Kanya. Sabi dito, sa araw ng lahat ng aking buhay, ako'y maninirahan sa bahay ng Panginoon magpakailanman. Kaya iniingatan ng Diyos yung mga tao na nagtitiwala sa Kanya. Ito po yung kagaya ng mga Israelita nung sila ay paakyat doon sa bundok. Iniingatan sila. Paano po sila iniingatan? Habang naglalakbay sila sa ilang? Sa pamamagitan ng haliging ulap, tsaka haliging apoy. So yung journey na yun, meron silang guidance. Hindi sila pinabayaan ng Diyos. Actually, napakahirap po sa ilang. Tama po ba? Wala yung convenience doon, puro kahirapan. Pero dahil sa haliging apoy at haliging ulap na yun, ginagabayan sila. Una, sa mga kalaban nila, at yung proteksyon ay nasa kanila. Kaya kung susunod sila doon sa paglakad ng haliging apoy at haliging ulap, maiingatan po sila. Hindi sila kukulangin. Naintindihan po. Pero syempre, hindi naman ito basta-basta binibigay ng Diyos. Kaya na nabanggit ko, sa mga tao na nagtitiwala sa Kanya, ipapakita ng Diyos yung kamanghamanghang kapangyarihan niya. Pero dun sa mga tao na, yun nga, hindi nagtitiwala sa Kanya, gumagawa lang ng sariling diskarte, yun, minsan umaasa na lang sila sa kanilang sarili. Kaya palagi natin ingatan yung ating puso na huwag magtiwala sa sarili natin. Huwag magtiwala sa tao, huwag magtiwala sa sitwasyon. Palagi nating ilagay yung pagtitiwala sa Diyos. Sa mga tao na una nagtitiwala sa Kanya, tinutulungan. At dun sa mga tao na natatakot sa Kanya, ibig sabihin, tinuturing yung Diyos na pinakamataas sa buhay nila, hindi rin po sila pababayaan ng Diyos. Tignan po natin. Awit 34. Awit 34, verse 9 hanggang 10. Sa mga tao na nagtitiwala sa Diyos, tutulungan. Doon sa mga tao na natatakot sa Panginoon, sila naman ay makakita ng pag-ibig ng Diyos. Awit 34, verse 9 hanggang 10. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Umatakot kayo sa Panginoon, kayong Kanya mga banal, sapagkat ang mga natatakot sa Kanya ay hindi magkukulang. Ang mga batang leon ay nagkukulang at nagugutom. Ngunit silang umahanap sa Panginoon sa mabuting bagay, ay hindi nagsasala. Kaya para sa mga tao na natatakot, hindi sila magkukulang. Sa mga taong umahanap sa Panginoon, mabuting bagay, yung matatagpuan nila. Hindi sila nagsasalat. Kaya naman, lagi nating i-check sa ating Christian life. Yes, ginagawa natin yung Christian life natin, pinagpapatuloy natin yung Christian life natin, nagbabasa tayo, nagpe-pray, dumadalo sa mga fellowship, pero palagi nating i-check yung ating puso. Sa Diyos pa rin ba ako nagtitiwala o nagtitiwala pa rin ako sa sarili ko? Nais ng Diyos na turuan tayo na magtiwala sa Kanya, maging dependent sa Kanya. Naintindihan po. Sabi nga dito, yung mga tao
Yes, maaari sila magkulang, maaari pa rin tayo magkulang. Pero kung tayo ay humahanap sa Panginoon sa mabuting bagay, ay hindi nagsasalat. Kaya naman, palagi natin na ilagay yung ating pagtitiwala sa Diyos, kagaya ni Haring David. Bagamat siya ay nalalagay palagi sa kahirapan, nalalagay palagi sa bingit ng kamatayan, pinadaan siya ng Diyos sa lilim ng kamatayan o sa mahihirap na sitwasyon, iningatan pa rin siya ng Diyos. Naintindihan po. Ito po yung natutunan ni Haring David habang siya ay nagpapatuloy sa kanyang Christian life. At syempre, hindi po ito magiging madali. Kaya kailangan natin i-train yung ating sarili na magtiwala sa Diyos ng 100%. Hindi po instant ito na after nating maligtas, 100% na yung pagtitiwala sa Diyos. Hindi po ganun. Tinutulungan tayo ng Diyos na ma-improve yung ating pagtitiwala sa Kanya upang lumago tayo sa ating pananampalataya. Naintindihan po. Kaya naman, sa tuwing tayo po ay nahihirapan, huwag nating questionin, bakit nagtitiwala naman ako sa Diyos, bakit ako nahihirapan? Actually, yun nga yung paraan para mas lumago yung pagtitiwala natin sa Kanya. Kung puro, sabihin na natin, puro madadali or sabihin na natin, magagaan lang yung na-experience natin, is maaaring maging masaya yung puso natin. Pero hanggang ganun lang yung ating pagtitiwala sa Diyos. Pero kung sa loob ng kahirapan, mga pagkabalisa, hinihingi natin yung tulong ng Diyos, binabalik natin yung puso natin sa Kanya, yung pagtitiwala sa Kanya, dito po natin na matutulungan na lumago yung ating Christian life. Naintindihan po. Sabi nga dito sa awit 56, tignan po natin. Awit 56, verse 10 hanggang 11. Awit 56, verse 10 hanggang 11. Nakita na po, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sa Diyos na ang mga salita ay aking pinupuri. Sa Panginoon na ang mga salita ay aking pinupuri. Sa Diyos ay walang takot na magtitiwala ako. Anong magagawa sa akin ng tao? So isa rin po sa, minsan nagbibigay sa atin ng mga kahirapan, yung mga tao sa paligid po natin. Bagamat sila ay nagbibigay ng minsan kahirapan, pero meron din ng mga tao na tumutulong sa atin. Pero syempre, ingatan natin yung puso natin na huwag natin ilagay yung ating pagtitiwala sa mga tao. Sabi sa Biblia na kung ilalagay mo yung pagtitiwala sa tao, hindi biyaya yung matatanggap mo, kundi sumpa. Kaya kailangan natin mag-ingat. Sabi nga dito, ano magagawa sa akin ng tao kung nagtitiwala ako sa Diyos? Yung takot na maaring ibigay sa akin o na matanggap ko mula sa tao, kung kasama ko yung Diyos, ba't ako matatakot? Ito po yung naging puso ng mga apostol noong unang panahon. Nung sila ay nasa madilim o sabi natin mahirap na sitwasyon sa kanilang Christian life, sa tuwing pinapahayag nila yung kanilang pananampalataya, yung mga against sa Kristyanismo nung panahon na yun, talagang pinapahirapan sila, pinapatay po sila. Pero palagi nilang inaalala na nagtitiwala kami sa Diyos. Kaya nagawa nilang ibigay yung kanilang buong buhay sa Diyos. Kaya tinawag sila mga martir. Yan naman, nais din ng Diyos na ma-experience natin, hindi lang yung mga kahirapan, kundi yung biyaya. Pero makukuha lang natin ito kung tayo po ay nagtitiwala at natatakot sa Diyos. Natatakot sa Diyos. Naintindihan po. Kaya nga sabi sa Kawikaan, tingnan po natin isa pa. Kawikaan chapter 3. Kawikaan chapter 3, mula verse 25 hanggang 26. Kawikaan chapter 3, mula verse 25 hanggang 26. Basahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Huwag kang matakot sa pagkasindak na bigla o sa pagdating ng pagsalakay ng masama, sapagkat ang Panginoon ang magiging iyong pagtitiwala at iingatan mula sa pagkahuli ang iyong mga paa. So hindi lang sa tao. Minsan mga sitwasyon na na-experience natin, nagbibigay din sa atin ng kahirapan. Pero sabi dito, huwag kang matakot. Huwag kang matakot na dumating yung pagkasindak na bigla o dumating yung pagsalakay ng masama. Dahil, kung yung Panginoon na magiging iyong pagtitiwala, iingatan mula sa pagkahuli ang iyong mga paa. Kaya naman, napakahalaga ng pagtitiwala sa Diyos. Hindi po ito simpleng bagay lang.
Kailangan po ng buong puso na pagtitiwala. Kung ilalagay natin yung pagtitiwala, yes, siya po ay kikilos. Siya po ay gagawa para sa atin, para magabayan tayo sa ating Christian life, ma-overcome natin yung mga kalagayan o mahirap na kalagayan na-experience natin sa Christian life. Naintindihan po. Kaya naman, sabi sa awit 51, verse 12, Ako nga ang siyang umaaliw sa iyo. So yung mga tao na nagtitiwala sa Diyos, sila rin yung mga tao na inaaliw ng Diyos. Pero kung sila'y natatakot, sila po ay napanghihinaan ng loob, at umaasa na lang sa sarili nila, umaasa nila sa sariling diskarte, hindi po sila naaaliw. Mas lalo po mga stress yung patuloy nilang na-receive. Naintindihan po. Pero kung tayo po ay inilalagay natin yung pagtitiwala sa Diyos, magiging panatag yung ating puso. Para sa mga tao na nagsisilakat sa kalooban ng Diyos, magiging panatag yung ating puso. Naintindihan po. Kaya naman, yung katangian po, sa verse 1 na binasa po natin, kagaya siya ng isang bundok. Binanggit po doon, bundok ng Zion. Yung bundok ng Zion, nag-aalala ba kapag may bagyo? Actually, kapag dumaan yung bagyo sa isang bundok na may mga forest, ganyan, minsan talaga may mga nadadamage. Tama po ba? Pero meron bang bagyo na meron bang bundok na gumuho dahil sa bagyo? Yung mismong nag-collapse? Yes, may mga landslide, ganyan. Minsan nadadamage sila. Pero meron bang bundok na totally na-wipe out dahil sa bagyo? Wala. Parang katulad sa atin. Kung tayo nagtitiwala sa Diyos, yes, maaaring makaranas tayo ng mga kahirapan. Pero mananatili tayo matatag na nakatayo dahil kasama natin yung Diyos. Naintindihan po. Kaya wag po tayo magpadala. Minsan sa tao, minsan sa sitwasyon. Kung kasama natin yung Diyos, sino po yung laban sa atin? Kaya napakaganda po nitong verse na ito. Isaiah chapter 41. Isaiah chapter 41. Basahin po natin muna yung verse 10. Isaiah 41, verse 10. Basahin po muna natin ng sabay-sabay kung nakita na po. Nakita na? Okay. Isaiah 41, verse 10, 3, 2, 1. Huwag kang matakot sapagkat ako'y kasama mo. Huwag kang mabalisa sapagkat ako'y Diyos mo. Aking palalakasin ka, o ikaw ay aking tutulungan. O ikaw ay aking aalalayan ng kanang kamay ng aking katwiran. Sabi dito, yung Diyos yung mahawak sa ating kamay, hindi tayo yung mahawak sa Kanya. Maaaring kung tayo yung mahawak, minsan talaga mahina yung ating pagtitiwala. Pero yung Diyos, palagi siya nakahawak sa atin. Bilang anak niya, nais niya na maingatan tayo habang nandito tayo sa mundong ito na magulo at pasama ng pasama. Basahin natin po yung verse 13. Basahin natin sabay-sabay. Sapagkat ako, ang Panginoon mong Diyos, ang umahawak ng iyong kanang kamay. Ako ang nagsasabi sa iyo, huwag kang matakot, ikaw ay aking tutulungan. Kaya naman, kagaya ng isang bundok na nananatili, bagamat dumadaan yung bagyo, pero nananatili pa rin siyang matibay. Kasi nga, yun ay tinakda ng Diyos. Ito rin po yung mga katangian, o unang katangian ng mga tao nagtitiwala sa Diyos. Hindi sila natatakot, hindi sila nababahala, hindi sila nababalisa. Yes, normal para sa atin dahil nga meron tayong emosyon. Pero kaya nga nandito yung Bible para i-remind sa atin na merong tumutulong sa atin, gumagabay sa atin, para hindi tayo lubusang manlumo. Naintindihan po. Balikan po natin ulit sa ating main verse, awit 125. Babasahin ko po ulit yung verse 2. Mga awit 125, verse 2. Babasahin ko po para sa inyo. Kung paanong ang mga bundok ay nakapalibot sa Jerusalem, gayon ang Panginoon ay nakapalibot sa kanyang bayan mula sa panahong ito at magpakailanman. So dito rin po natin makikita na kung paano iniingatan ng Diyos yung mga tao na nagtitiwala sa Kanya. Sa Jerusalem po, sa Israel, meron po iba't ibang mga bundok na nakapalibot sa kanila. Actually, isa rin po ito sa, sabihin natin na strategical protection ng Diyos. Dahil nga yung mga bansa sa paligid ng Jerusalem or ng Israel, mga superpower countries,
Hindi sila basta-basta, nung unang panahon, hindi sila basta-basta nakakapasok dun sa Israel. Talagang mahihirapan muna sila kasi nga maraming bundok. So, kagaya nito, dinesign ng Diyos yung ating buhay na yes, minsan may mga kahirapan na dumadating, minsan may mga kahirapan na na-experience, pero nandun yung protection ng Diyos. Naintindihan po. Kung paano iniingatan ng Diyos yung Israel sa physical na, geographical na setting nila, tayo rin po iniingatan ng Diyos. Naintindihan po. Ngayon, para maunawaan po natin yung pag-iingat ng Diyos sa Jerusalem, balikan natin yung kanilang history. Actually, napakarami ng mga bansa na sumubok na pabagsakin sila. Tama po ba? Pero, sino po yung palaging panalo? Israel, kahit po sa history. Ito po yung hindi maipaliwanag ng siyensya. Na para bang, konti lang naman sila. Mas mararami silang kalaban at mas malalakas sila. Pero bakit palagi nananalo yung Israel? Dito po natin makikita na totoo talaga itong salita na ito. Pinoprotektahan sila ng Diyos. Ngayon, kung sila pinoprotektahan, what more pa kaya tayo? Paanong ginagabayan yung bayan ng Diyos na Israel? Tayo po bilang mga anak niya, patuloy ginagabayan ng Diyos. Naintindihan po. Kaya naman, kung nagtitiwala tayo sa Diyos ng buong puso, palagi nating i-remind na tayo po, laging magtiwala sa Diyos dahil nandyan yung kanyang proteksyon. Kung palagi nating itong i-remind sa ating sarili, kahit na mayroong minsan na mahihirap na sitwasyon, hindi tayo matatakot. Isa po magandang halimbawa, Mateo chapter 8. Mateo chapter 8, verse 23 hanggang 27. Mateo chapter 8, verse 23 hanggang 27. Kung nakita na po, basahin po natin ng sabay-sabay. Okay. Basahin natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Nang makasakay si Jesus sa bangka, sumunod sa kanya ang kanyang mga alagad. At dumating ang isang malakas na bagyo sa dagat, ano pat natabunan na ng alon ang bangka, ngunit siya ay natutulog. Lumapit sila sa kanya at siya ay ginising na nagsasabi, Panginoon, iligtas mo kami, mamamatay kami. Sinabi niya sa kanila, bakit kayo natatakot o kayong maliliit ang pananampalataya? Kaya't bumangon siya at sinaway ang mga hangin at ang dagat at nagkaroon ng lubos na kapayapaan. Kaya't mangha ang mga tao na nagsasabi, anong uring taong ito na maging ang mga hangin at ang mga dagat ay sumusunod sa kanya? So alam natin na si Jesus, naglalakbay po siya upang ipangaral yung salita ng Diyos para tulungan yung mga tao, physically, pinapagaling sila at pinapaalam ng Diyos kung ano yung katotohanan para yung mga tao maniwala. So dito nga sa paglalakbay po nila, sumakay sila sa bangka, tapos yung mga tao, yung mga tagasunod niya, sumusunod sa kanya. So meron pong nangyari na habang naglalakbay sila sa dagat, merong malakas na bagyo. Ngayon, dun sa setting na ito, ano pong ginagawa ni Jesus? Siguro pagod na talaga siya, kailangan niya ng rest. Pero ano po yung naging puso or daing ng mga kasama ni Jesus? Ano po? Siyempre natatakot sila, tama po ba? Malakas yung bagyo. Tapos yung bangka nila, pinapasok na ng tubig. Pwede talaga silang mamatay ng time na yon. Pero dito po lumabas kung ano po yung tunay na puso nila. Yung mga tagasunod ni Jesus, nakita ba nila yung mga himala na ginagawa ni Jesus o hindi? Nakita, tama po ba? Na-experience ba nila o hindi? Na-experience nila. Kasama sila na gumagawa ni Jesus para tulungan yung mga tao, para ipakita yung kanyang kapangyarihan. Pero dito sa tagpo po na ito, lumabas yung tunay nilang puso. Natakot sila sa isang bagyo. Sa malakas na bagyo. Kaya anong sabi ni Jesus sa kanila? Kayong maliliit na may pananampalataya, bakit ka natatakot? Actually, hindi lang po nila ginising si Jesus ng kagaya ng paggising ng normal na natutulog. Jesus, may bagyo. Baka naman pwede mo kaming tulungan. Hindi po ganun. Talagang kinalampag talaga nila si Jesus. Sabi nila, iligtas mo kami, mamamatay kami. Tama po ba? Pero nung sagot sa kanila ni Jesus, bakit ka natatakot? Minsan, ganito rin po yung
nangyayari sa puso natin. Hindi man bagyo, literal, yung nangyayari sa paligid natin, pero yung puso natin minsan binabagyo ng alalahanin eh. Minsan, pag dadating na si Judith, kilala po si Judith? Ay, sorry po. Hindi po sorry po. May Judith pala, sorry. Due date, okay. Due date, okay. Si due date, yan. Pag dumating sorry po, sister. So, di ba minsan nag-aalala tayo? Kasi minsan talagang kinakapos, minsan talagang kinukulang tayo sa mga resources na meron tayo. Tapos pag dumadating yung mga sitwasyon na yun, talagang minsan dumadating yung takot. Normal po iyon. Pero palagi mong i-remind sa iyong puso. Sino bang kasama mo? Yung lumikha ng buong mundo, buong universe. Hindi ba niya kaya tayo tulungan dun sa maliit na pangangailangan? Pag nangyayari po iyon, ito po tinatanong ko rin yung sarili ko palagi. Na parang kausap ako ni Jesus. Kapag nangyayari po sa akin yung mga ganong sitwasyon, mahirap na sitwasyon, at talagang tinatanong ko yung Diyos, bakit mo hinahayaan na mahirapan kami ng ganito? Pero dito nare-remind yung puso ko. Sinasabi niya sa akin ng Diyos, bakit ka natatakot? Bakit ka natatakot? Sabi dito, mamamatay ka na ba? Bakit ka natatakot? Kaya, hindi po bagyo yung nais na patigilin ng Diyos sa paligid natin. Ano po yung nais niyang patigilin? Yung bagyo sa puso natin. Kaya, nakita ng mga alagad yung sitwasyon na ito, namangha sila. Sino ito na may kakayahan? Na pati na yung dagat, pati yung hangin, pati yung bagyo, kaya niyang patigilin. Dito nila masigit na nakikilala yung Diyos. Na may kakayahan siya na gawin yun. Hindi lang niya kayang paramihin yung tinapay, paramihin yung isda, pagalingin yung mga may sakit. Hindi lang yun yung kakayahan na kaya niyang gawin. Kaya niyang gawin po lahat. Naintindihan po. Kaya ano po yung dapat na gawin natin? Magtiwala sa proteksyon ng Diyos. Naintindihan po. Kaya naman, pinapadaan tayo ng Diyos sa mahirap na sitwasyon. Una, para ma-check natin yung ating pananampalataya. Ma-check natin yung kalagayan ng pananampalataya natin kung hanggang ngayon nagtitiwala lang ba tayo sa Diyos ng maliit lang o kung nagtitiwala tayo sa Diyos ng masigit pa. Lalo na po sa panahon po natin ngayon, yung mundo natin pasama ng pasama, patindi ng patindi yung kahirapan. Yung mga tao patuloy na gumagawa ng iba't ibang paraan para mapabuti itong mundo na ito. Pero alam natin sa Biblia na itong mundo na ito hindi na talaga magiging mabuti. Pero ganun pa man, tayo po bilang mga anak niya, gusto niya na, o nais niya, na tayo po ay matuto na kahit na mahirap po yung sitwasyon, kailangan manatili natin na maging kalmado sa ating Christian life. Naintindihan po. Hindi naman sa ibig sabihin na maging kalmado at wala na tayong pakialam. Kung dun sa mga sitwasyon na ito, may experience natin, dito natin natitrain yung ating Christian life. Natitrain yung ating pananampalataya na mas higit na lumago dun sa pamamagitan ng mga ganitong klaseng mga kahirapan. Naintindihan po. Isa pa po, tignan po natin ito. Awit 20. Awit number 20, verse 7 hanggang 8. Awit 20, verse 7 hanggang 8. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ipinagmamalaki ng ilan ang mga karwahe at ang iba ay ang mga kabayo. Ngunit ipinagmamalaki namin ang pangalan ng Panginoon naming Diyos. Sila'y mabubuwal at guguho, ngunit kami ay titindig at matuwid na tatayo. Sabi dito, mayroong ilan na talagang ipagmamalaki yung kanilang resources. Yung karwahe, yung iba yung kanilang kabayo. Ibig sabihin, sa panahon po natin ngayon, yung mga resources nila. Na inisip nila na dahil sa resources nila meron sila, dahil sa diskarte na meron sila, kaya nila nagagawa makapagpatuloy sa buhay nila. Pero ano pong sabi dito? Sila'y mabubuwal at guguho. Ibig sabihin, hindi permanente yung resources nila. Pero dun sa mga tao na nagtitiwala sa Diyos, pagmamalaki natin yung pangalan ng Panginoon. At makakatayo tayong matuwid. Magkakaroon tayo ng tapang. Naharapin yung mga, sabihin natin na mga mahihirap na sitwasyon na dumadating sa atin. Kagaya ng bagyo.
Naintindihan po. Kaya kapag nandun sa sitwasyon na yun, wag po magreklamo. Kaya wag ma-discourage. Kundi sa alalahanin natin na sa pamamagitan nun, tinuturuan tayo ng Diyos na masigit na tumawag sa Kanya. Masigit na manalangin at masigit na magtiwala sa Kanya. Sa pamamagandang halimbawa, si Apostol Pablo. Si Apostol Pablo, hindi po talaga biro yung na-experience po niya. Tama po ba? Talagang binugbog, nasugatan, talagang halos gutom, halos walang makain, halos talagang mahirap yung kanyang kalagayan. Minsan pa nakulong siya. Pero dun sa kulungan na yon, ano pong nangyari? Kasama niya si Silas, di ba? Ano pong ginagawa ni Apostol Pablo kasama si Silas? Ano po? Tingnan po natin. Gawa chapter 16. Dito po sa tagpo po na ito, so nabilanggo po sila Pablo at saka si Silas. Kahit na alam natin na wala naman silang kasalanan, pero dahil nga sa pag-uusig ng mga tao ng panahon na yon, kinulong po sila. Pero dito po sa tagpo po na ito, kahit na nakukulong sila, meron po silang ginawa o meron silang ginagawa. Gawa chapter 16, verse 25. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ngunit nang maghahating gabi na, sina Pablo at Silas ay nananalangin at umaawit ng mga himno sa Diyos at sila'y pinapakinggan ng mga bilanggo. So dun sa mahirap na sitwasyon na ito na nakakulong, dito po, sabi nung iba, mas okay pa na nakakulong kasi libre pagkain, libre tulugan. Pero dito po sa panahon po nila, hindi po ganun. Talagang nakakatakot at talagang nakakapanlumo kapag nakukulong yung tao nung time po na yun. Talagang mayroong mga chains, tapos siyempre, talagang hindi po, walang kalayaan talaga. Pero sa halip na mabagabag, sa halip na mag-alala, ano pong ginagawa nila? Nanalangin at umaawit. Kaya, ito rin po isang katangian ng mga tao na nagtitiwala sa Diyos. Sa halip na mag-alala, sa halip na mabalisa, bakit hindi natin gawin yung ginawa nila? Manalangin at umawit ng papuri. Kung patuloy natin itong ipapractice sa Christian life natin, sigurado po, malaki po magiging impact nito sa puso natin. Mapapalitan yung alalahanin ng kagalakan. Mapapalitan yung pagkabalisa ng pagpupuri. Naintindihan? Pero yun nga, kung yung puso natin, pupunuin natin ng alalahanin, pupunuin natin ng takot, pupunuin natin ng mga kabalisaan, sigurado, kung malagay tayo sa sitwasyon na to, baka tayo po ay nagwawala na. Palabasin nyo kami, wala naman kaming kasalanan. Pero sila, kahit na dito sa sitwasyon na ito, umawit at nagpuri sila. Ngayon, dahil sa lubos nilang pagtitiwala sa Diyos, tinulungan sila. Ano pong ginawa ng Diyos? Sabi sa verse 26, biglang nagkaroon ng isang malakas na lindol, ano pat ang mga pundasyon ng bilangguan ay nayanig, agad na nabuksan ng lahat ng mga pinto at nakalag ang mga tanikala ng bawat isa. So, isang himala, yun nangyari. Lindol, tapos yung pintuan na buksan, tapos yung tanikala natanggal. Ano po yung nangyari kila Silas at Pablo? Yes, laya na kami. Ganun po ba sila? Hindi po. Alam nila na ito ay kalooban ng Diyos. Alam nila na ito ay, dito sa sitwasyon na ito, may plano yung Diyos. Kaya kung umalis sila, kung mas pinili nila na tumakas, maliligtas kaya yung jail lord? Yung bantay pinto, maliligtas kaya? Hindi. Kaya minsan, pinaparanas sa atin ng Diyos yung mga kahirapan, hindi para malungkot or sabihin natin masiraan tayo ng loob. At kung tulungan man tayo ng Diyos, hindi naman ibig sabihin na gusto tayong alisin ng Diyos dun sa mga kahirapan na yun. Palagi nating i-remind na mayroong plano yung Diyos dun sa mga kahirapan na yun. Naintindihan po. Nilagay niya yung Jerusalem sa gitna, tapos may mga nakapaligid na mga bundok. So, ibig sabihin ba nun, wala silang kahirapan na may experience? Kasi may protection sila? Hindi po. Marami po silang na-experience na kahirapan. Ganon din sa Christian life natin. Hindi po ibig sabihin na tayo anak ng Diyos, magiging convenient na yung buhay natin dito sa mundo.
Actually, tayo nga yung isa sa nalalagay sa mga kahirapan kaysa sa mga mahihirap dito sa mundo. Bakit? Kasi nga nandito tayo bilang asin at ilaw. Kahit na tayo po ay nahihirapan, kahit na tayo po ay, sabihin natin, na nadadamage, physically and spiritually, nais ng Diyos na tayo po ay manatili sa ating posisyon. Naintindihan po. Kaya, yung Israel ay ginawa ng Diyos na palibutan ng mga bundok upang magtiwala yung Israel sa Diyos. Hindi sa kakayahan po nila. Kaya ito po yung kadalasan nagiging pagkakamali ng mga Israelita. Tinulungan na silang makalabas sa Egypt. Di ba silang kayang tulungan ng Diyos dun sa ilang? Kaya naman, tama po ba? Pero ano po yung nangyari sa puso nila? Palagi nilang hinahanap yung convenient para sa kanila. Palagi nilang hinahanap yung mas mabuti para sa kanila. Mas gugustuhin nilang na manatili sa Egypt kaysa tumakas. Mas gugustuhin nila maging alipin kaysa maging laya. Bakit? Maraming magandang bagay sa Egypt eh. Kaya, kung magiging ganito yung puso po natin, lalo lang po tayo mahihirapan. Noon, yung puso ko rin, kagaya ng mga Israelita, sabi ko, kung anak ako ng Diyos, bakit hinahayaan ng Diyos na mahirapan ako? Hindi ba dapat binibigyan niya na ako ng mga bagay na kailangan ko? Bakit niya hinahayaan na ganito? Palaging question at palaging pagrereklamo yung lumalabas sa bibig ko, lumalabas sa puso ko. Pero sa pagpapatuloy sa Christian life, doon ko naunawaan. Hindi pala yung hinahayaan ng Diyos na masiraan ako ng loob, kundi pinapatatag at pinapalakas. Tinuturuan niya ako na mas magtiwala sa Kanya ng 100%. Naintindihan po. Pero kung yung puso natin, mananatili lang sa convenience o sa madadaling sitwasyon, hindi po natin matututunan yung tamang Christian life sa pamumuhay natin bilang anak ng Diyos. Ibang tao, nagtitiwala sa pera, nagtitiwala sa resources, minsan nagtitiwala sa lakas, pero lahat ng yun ay mag-fade. Palagi natin ilagay yung pagtitiwala sa Diyos kasi siya yung magpoprotekta para sa atin. Tignan po natin ito. Awit 28. Awit 28, basahin po natin yung verse 7. Awit 28, verse 7. Kung nakita na po, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ang Panginoon, ang aking lakas at aking kalasag. Sa Kanya ang aking puso ay nagtitiwala. Kaya't ako'y natutulungan at ang aking puso ay nagagalak. At sa pamamagitan ng aking awit, ako sa Kanya'y nagpapasalamat. So, sa halip na pagrereklamo, sa halip na mga question, kapag na-experience natin yung mga kahirapan, alalahanin natin na yung Israel nga, nilagay ng Diyos ng proteksyon, what more pa kaya tayo bilang anak niya. Kaya naman, huwag tayong matakot. Alisin natin yung takot, pagkabalisa, at alalahanin natin yung pangako ng Diyos para sa atin. Naintindihan po. Kaya sabi sa Awit 37 verse 5, ipagkatiwala mo sa Diyos yung lakad mo. Magtiwala ka sa Kanya at Siya'y gagawa. Hindi po maiksi yung kamay ng Diyos para tulungan tayo. Hindi rin po niya hinahayaan na tayo po ay magdusa ng lubos dito po sa mundong ito dahil nga tayo po yung mga anak niya. Naintindihan po. Yan naman, sa pamamagitan po ng Israel, makikita natin na kung paano sila tinutulungan ng Diyos. Isa pa po, tingnan po natin. Awit 124, mula verse 1 hanggang 8. Awit 124, mula verse 1 hanggang 8. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Kung hindi ang Panginoon ang naging nasa ating panig, sabihin ngayon ng Israel, kung hindi ang Panginoon ang naging nasa panig natin, na ang mga tao ay nagsisibangon laban sa atin, nilamon na sana nila tayong buhay ng kanilang galit at ng alab laban sa atin. Tinabunan na sana tayo ng baha
Dinaanan na sana ng agos ang ating kaluluwa. Dinaanan na sana ng nagangalit ng mga tubig ang ating kaluluwa. Purihin ang Panginoon na hindi tayo ibinigay bilang biktima sa kanilang mga ngipin, parang ibon sa bitag ng mga mangunghuli, na ang ating kaluluwa ay nakatakas, ang bitag ay nasira, at tayo'y nakatakas, ang saklolo natin ay nasa pangalan ng Panginoon na siyang lumikha ng langit at lupa. Sabi dito, meron po mga phrase na paulit na binanggit. Sabi dito, kung hindi ang Panginoon na naging nasa ating panig natin, na ang mga tao ay nagsibangon laban sa atin, nilamon na sana. Sabi dito, tinabunan na sana, dinaanan na sana. Kumbaga, nagpe-prevent yung Diyos na makarating sa atin yung mga, sabihin natin, yung mga sitwasyon na maaaring hindi natin kayanin. Siya yung nagpoprotekta, gumagabay sa atin para hindi tayo lubusan na malugmok sa ating puso. Kagaya po ni Haring David. Si Haring David, kahit na itinakda na siya ng Diyos na maging hari, naging hari ba siya kaagad? Ilang taon po siya bago manungkulan? O ilang taon po siya na hinabol ni Haring Saul? 13 years. Imaginin po ninyo, 13 years siyang tumatakas. Gusto siyang patayin at meron time na talagang pwede na siyang patayin ni Haring Saul. Pero hindi niya ginawa. Pwede na siya sanang gumanti, pero hindi niya ginawa. Bakit? Nagtitiwala siya sa Diyos. Na Diyos yung gagawa para gabayan siya, para hindi siya mamatay at hindi siya maabutan ni Haring Saul. Kaya tayo rin po. Meron na sana tayong mga, sabihin natin, mga incident or sabihin natin na mga sitwasyon na maaari na talagang dumating sa atin, pero yung Diyos palagi nagpoprotekta sa atin. Naintindihan po. Kaya sabi dito, kung hindi ang Panginoon ang nasa ating panig, ang mga tao ay nagsibangon laban sa atin. Kung wala tayo sa panig ng Diyos, talagang may experience natin yung mga kahirapan na ito. Pero hindi ibig sabihin nun na exempted na tayo. Okay? Maring dumating pa rin sa atin yung mga kahirapan na maring magpabagsak ng ating puso. Pero palagi natin tatandaan, lahat yun ay nasa kamay ng Diyos. Lahat ng yun ay nasa kalooban niya. Naintindihan po. Tingnan po natin ito. Awit 68. Awit 68, verse 19. Awit 68, verse 19. Nakita na po. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Purihin ang Panginoon ang aming pasan. Sa mga katuwid bagay ang Diyos na siyang aming kaligtasan. Dito po minsan, na tatawa ako minsan sa sarili ko na pag minsan nabibigatan sa mga kahirapan, pag naalala ko tong verse na ito, minsan nahihiya ako. Sabi dito, purihin ang Panginoon na nagpapasan na araw-araw ng aming pasan. Sa paningin ng Diyos, siguro, nakita niya na pinapasan ko yung mga pasanin na nasa akin. Pero dito po sa verse na ito, dito natin maunawaan na kailangan natin na i-exchange yung pasanin natin. Yung pasanin natin na mabigat, ibigay natin sa Diyos. At yung pasanin ng Diyos, yun yung ating panghawakan. Yung pasanin ng Diyos, mabigat ba o magaan? Ano pong sabi niya? Yung kanyang pamatok ay magaan. Tama po ba? So, ano pong gusto ninyong pasanin? Pasanin ng mundong ito o pasanin para sa kalooban ng Diyos? Yung pasanin ng kalooban ng Diyos, magaan. Yung pasanin natin ay sobrang bigat. Kaya, palagi natin tandaan na araw-araw siyang nagpapasan ng ating mga pasan. Naintindihan po. Kaya, minsan, di ba, sa testimonies natin, brothers and sisters, pag-pray niyo po ako, marami po akong pasan, nakabigatan. Yes, maaaring yun yung masabi natin. Pero lagi niyo pong i-remind yung puso po ninyo na yung mga pasanin na yun,
Kung ikaw ay nabibigatan, what more pa kaya yung Diyos? Kaya nga, palagi natin i-exchange yung ating kabigatan. Pag nabigay na natin sa Kanya, huwag na natin bawiin. Kaya pinag-pray natin, Diyos, tulungan niyo po kami, mahirap yung sitwasyon po namin, sa iyo po namin ito pinagkakatiwala. So, napag-pray na. Tapos ilang araw, aalalahanin mo na naman. Para bang kinukuha mo ulit yung pasanin na yun eh. Kaya ano nangyari? Bumabalik ulit yung kabigatan sa puso mo. Kung ilalagak natin yung pagtitiwala natin sa Kanya, ibigay natin ang buong puso. Kaya nga sabi niya sa unang Pedro chapter 5, ilagak niyo sa akin ang lahat ng inyong kabalisaan. Pero kung paulit-ulit natin itong babawiin, tapos, yun nga, mahihirapan din tayo lang din po yung talaga mahihirapan. Kaya, sa magandang example po dito, si Ana. Baka may pangalan na Ana ulit. Ana sa Bible, okay? Yung nanay ni Samuel. Nung inaasar, nung sabihin natin talagang tinutuya siya ni Penina, ano pong naging action ni Ana? Sa halip na gumante, sa halip na magreklamo, ano pong ginawa niya? Lagi siya nagpe-pray. Naintindihan po. Kahit na mahirap yung sitwasyon niya. Pero isa po ito sa katangian ng mga tao nagtitiwala sa Kanya. Palagi po sila nagpe-pray. Naintindihan po. Kaya kung tayo po ay regularly o palagi nagpe-pray, yes, nailalagay natin yung pagtitiwala sa Diyos. Pero yun nga, kung magpe-pray lang tayo ng minsanan or sabihin na natin ng occasionally lang, ayun, check natin. Baka mamaya nagtitiwala na tayo sa sarili natin. Hindi na natin hiningi yung tulong ng Diyos. Naintindihan po. Kaya naman, sinasabi sa atin ng Biblia na kung tayo po ay nagtitiwala sa Diyos, isa pong katangian na ito, pagkatiwala natin sa Kanya dahil siya yung magpoprotekta sa atin. Naintindihan po. Tingnan po natin ito. Basahin po na ulit natin sa Filipos chapter 4, verse 6. Tingnan po natin, Filipos chapter 4, verse 6. Filipos chapter 4, verse 6 hanggang 7. Basahin po natin ang sabay-sabay. 3 to 1. Huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay, sa pamamagitan ng panalangin at pagsamo na may pagpapasalamat, ay ipaalam ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi maabot ng pag-iisip, ang mag-iingat ng inyong mga puso at mga pag-iisip kay Kristo Jesus. Kaya naman, so sabi nga dito, huwag kayong mabalisa, kundi ipag-pray, magsumamo na may pagpapasalamat. At yung kapayapaan ng Diyos na ibibigay niya sa ating puso, ito yung mag-iingat sa ating puso at sa ating pag-iisip. Kaya naman, yung prayer ay napakahalaga. Alam naman natin na yung hindi pagpipray ay kasalanan. Naintindihan po? Hindi lang po ito dahil hindi mo ginagawa. Ibig sabihin nito na kung hindi mo hinihingi yung tulong ng Diyos, ibig sabihin yung puso mo nagtitiwala na sa sarili mo. At yun po yung mas malaki na kasalanan. Hindi lang yung paghinto sa prayer. Naintindihan po. Kung hindi ka na nagpe-pray, hindi naman sa hindi nagpe-pray. Halimbawa, may ka ng tulong, hindi naman ganun. Pero yung pagsusumamo, ibang level po ng prayer yun eh. Kaya naman, palagi natin i-check yung ating puso. Ako ba ay nagtitiwala sa Diyos? Kung ako ay nagtitiwala sa Diyos, mas lalo dapat tayo na mag-pray. Naintindihan po. Kaya naman, ito po isa sa katangian ng mga tao nagtitiwala sa Diyos. Palagi po sila nagpipray. Kaya check mo. Kahapon, ilang beses ako nagpray. Para mga 3 po siguro, evangelist. Umaga, nung kumain ako, tapos nung natulog na ako. So sa pamamagitan po ng prayer, ilalagay natin yung pagtitiwala sa Diyos, hindi sa ating sarili. Naintindihan po. Kaya kung may constant tayong communication sa Diyos sa pamamagitan ng prayer, yung puso natin patuloy na magiging mapagpakumbaba. Patuloy na naaasa sa Diyos, hindi sa ating sarili, hindi sa kakayahan natin. Naintindihan po.
Kaya naman, isa po ito sa katangian ng mga tao nagtitiwala sa Diyos. Balikan po natin sa ating main verse, Awit 125. Awit 125 verse 3. Basahin po ulit natin ng sabay-sabay. Awit 125 verse 3. Basahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Sapagkat ang setro ng kasamaan na hindi mananatili sa lupaing iniukol sa mga matuwid, upang hindi iunat ng mga matuwid ang kanilang mga kamay sa paggawa ng masama. So yung Diyos, dahil nga po siya yung nakakaalam ng lahat ng bagay, hindi niya hinahayaan na yung mga kahirapan ay manatili sa atin. Kumbaga, pinapadaan niya sa atin, pero yun ay temporary lang din. Naintindihan po. Pero nga po ako nabasa na isang parang quote. So, yung mga kahirapan, panandalian lang. Pero yung biyaya, magpakailanman. Totoo, tama po ba? Dito po sa mundong ito, meron po ba na yung kahirapan nila hindi na natatapos? Meron talaga mga naka-experience nito. Tama po ba? Pero bilang anak ng Diyos, meron ba na along the way sa buong buhay nila, puro kahirapan na lang? Wala naman, di ba? Meron tayong mga stages ng kahirapan, pero hindi na nanatili yung kahirapan. Tama po ba? Meron din mga araw na talagang sobrang saya, sobrang kagalakan yung na-experience natin. Tama po ba? Kaya naman, hindi hinahayaan ng Diyos na manatili yung setro ng kasamaan para hindi tayo magtiwala din sa sarili natin. Kasi kung hayaan na ng Diyos na puro kahirapan lang, yung tendency natin bilang mga tao, asa na lang tayo, didiskarte na lang tayo. Pero hindi niya hinahayaan para yung puso natin maibalik sa Kanya. Kagaya po ng mga Israelita. Sa pamamagitan po ng kasaysayan nila, may stage sila na talagang sobrang dilim. Lagi silang pinahihirapan, lagi silang, sabi natin, inuusig. Kung saan man sila pupunta, hinahabol sila ng tabak. Pero yung Israel sa panahon po natin ngayon, kagaya pa rin ba noon? So sila sa pinakamayamang bansa dito po sa mundo. Kung hindi isa sa pinakamayaman, baka sila yung pinakamayamang bansa sa mundong ito. Tama po ba? So yung kahirapan nila, nanatili lang ba? Yung setro ng kasamaan sa kanila, nanatili ba? Hindi. Same din po sa atin. Para yung puso natin, magtiwala sa Diyos at hindi gumawa sa sarili natin diskarte, hindi niya hinahayaan na yung setro ng kasamaan ay manatili lang sa atin. Naintindihan po. Sabi nga dito, upang hindi iunat ng mga matuwid ang kanilang mga kamay sa paggawa ng masama. Naintindihan po. Kaya palagi tayong ginagabayan ng Diyos. Bagamat minsan hindi natin napapansin, pero lagi po niya tayong binabalance sa Christian life natin. Naintindihan po. Kaya nga meron tayong Lord's Day, may Wednesday, may fellowship, ganyan. Para dun sa mga araw na lumilipas, minsan talagang nahihirapan tayo, binabalik tayo ng Diyos na magtiwala sa Kanya. Tama po ba? Kaya kung binigay na sa atin yung pagkakataon na may Sunday, tapos may Wednesday, tapos may fellowship, tapos hindi pa natin naatinan. Anong tendency ng puso natin? Attend ako ng attend, wala naman nangyayari sa amin eh. Di gagawa na lang ako ng diskarte. So, dun na magsisimula yung mas malaking kahirapan. Bakit? Kasi yung biyaya sa puso, nauubos eh. Kaya yung dapat natin gawin, palagi nating i-refill. Sabi sa Biblia, patatagin natin yung pananampalataya sa pamamagitan ng biyaya. Hindi po sa sarili natin diskarte. Naintindihan po. Kaya naman, yung Diyos ay mabuti para sa atin. Hindi na hinahayaan na tayo po ay malugmok. Hindi niya rin tayo hinahayaan na masyadong maging convenient sa buhay natin. Binabalance lang niya. Naintindihan po. Kaya ito po yung kabutihan ng Diyos. Sa verse 4 and 5, sabi dito, gawan mo ng mabuti ang mabubuti, o Panginoon, at ang matutuwid sa kanilang mga puso. Ngunit ang mga lumilihis sa kanilang masasamang lakad ay tinataboy ng Panginoon na kasama ng mga manggagawa ng kasamaan. Dumating nawa ang kapayapaan sa Israel. So, dito naman, binanggit dito na gawan mo ng mabuti ang mabubuti, o Panginoon, ang matutuwid sa kanilang mga puso. Ginagawa ng Diyos ng mabuti, yung mabubuti din. Ibig sabihin ng mabubuti, hindi yung mabait. Ibig sabihin ng mabuti, yung gumagawa ng kanyang kalooban. Sila yung masigit pang tinutulungan.
Pero kung, yun nga, nagiging pasaway, nagiging matigas yung ulo natin, nagiging matigas yung puso natin, sa halip na biyaya yung ibigay sa atin, disiplina. Naintindihan po. Gagawa ng Diyos yung mga mabubuti. Iingatan ng Diyos yung mga nagtitiwala sa Kanya. Sabi dito, at ang matutuwid sa kanilang mga puso. Gagawa ng mabuti tayo ng Diyos kung tayo rin po ay lubos na susunod sa Kanyang kalooban. Naintindihan po. Kaya nga, yung Matthew chapter 6 verse 33, bagamat gasgas na, pero kailangan natin ito experience. Tama po ba? Actually, madali lang naman siyang basahin, madali siyang kabisaduhin, pero mahirap i-apply. Tama po ba? Ano po nire-require ng Diyos bago mo matanggap yung mga bagay na kailangan mo? Ano po? Ano po yung unang word? Hanapin? Huwag lang hanapin. Hanapin muna. Kung hahanapin mo muna, yung kanyang kaharian, yung kanyang katwiran, yung kanyang kalooban gagawin, yung mga bagay na kulang sa atin, siya na lang yung bahala magdagdag. Naintindihan? Kaya huwag tayo minsan magtaka. Ma-attend naman ako. Nagpe-pray naman ako. Gumagawa naman ako sa ministry. Pero bakit ganun? Marami pa rin bagay na kulang. Lagi nating i-check. Hindi lang naman po pagbabasa, hindi lang naman po pagpe-pray, hindi lang naman pag-attend yung kalooban ng Diyos. Kailangan po natin ma-check. Doon ba sa mga bagay na yun, nandun pa rin ba yung puso ko? O ginagawa ko na lang ito kasi sinabi? Kung magiging requirement na lang para sa atin yung pag-attend sa church, nagbabasa tayo, hindi po yun paghahanap muna sa kalooban ng Diyos. Naintindihan po. So lagi ko pong nire-remind sa amin, sa mga brothers and sisters na bago umattend sa church, mag-pray muna. Huwag yung, Sunday na pala, bihis na ako. So nakapaganda ka physically, pero yung puso mo, wala naman. Tapos pag uwi mo, wala ka rin natatanggap, wala ka rin nababaon. Pero kung mag-pray muna, hingin yung tulong ng Diyos sa Diyos, tulungan mo ko, sana makuha ko ng biyaya sa pamamagitan ng words of God na pag-aaralan namin ngayon. May bababaon ka. Kaya hanapin muna yung kanyang katwiran, yung kanyang kalooban. At pawang yung mga bagay na kulang sa atin, idaragdag na lang niya. Naintindihan po. Hindi naman po ibig sabihin na, Diyos, kulang ako ng pera. Pakiusap, dagdagan mo naman. Hindi naman po ganun. Meron po mga bagay na binibigay sa atin yung Diyos, hindi sa material eh. Naintindihan po. Actually, marami rin po nakita ng mga brothers and sisters na yes, napapagod sila, talaga nagdurusa sila minsan kapag kahit na gumagawa sila ng kalooban ng Diyos. Pero nakakagulat, kahit na sobrang pagod nila, hindi sila nagkakasakit. Hindi ba biyaya yun? Huwag lang natin i-expect na yung biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng mga resources o sa pamamagitan ng mga pera, material, ganyan. Yung good health, isa rin po sa mabuting biyaya ng Diyos para sa atin. Na kahit na ginagawa natin yung kanyang kalooban, hinahanap muna natin yung kanyang kalooban, sinusunod muna natin siya, at nagagawa pa rin natin kahit na mabigat minsan sa katawan, yun po yung biyaya para sa atin. Naintindihan po. Kaya nga hindi talaga tayo masisiro eh. Kung talagang tayo ay hinahanap muna natin yung kanyang katwiran at yung kanyang kalooban. Hindi talaga tayo magkukulang. Naintindihan po. Nagkukulang na naman tayo kasi may mga bagay na gusto pa tayo na sana makuha natin eh. Pero dun sa mga bagay na kailangan natin para sa ating Christian life, para makapagpatuloy, sigurado po hindi talaga tayo magkukulang. Naintindihan po. Yung Diyos meron siyang gumagawa, o Diyos yung gumagawa ng paraan para makapagpatuloy tayo sa Christian life natin kung ginagawa lang natin kung ano yung mabuti. Sabi nga dito, gawan mo ng mabuti ang mabubuti at yung mga matutuwid sa kanilang puso. Pangako po ito ng Diyos. Kung gagawin natin yung mabuti, lalo na yung pag-evangelize, pag-alaga sa mga brothers and sisters, sigurado po na tutulungan po tayo ng Diyos. Naintindihan? Ngayon, meron pong warning dito sa verse 5. Ngunit, ang mga lumili sa kanilang masasamang lakad ay itataboy ng Panginoon na kasama ng manggagawa ng kasamaan. Dumating nawa ang kapayapaan sa Israel. Hindi naman ibig sabihin na i-avoid ng Diyos yung pagiging anak natin sa harapan niya kung tayo po ay lumilihis. Hindi naman po.
Ano po ibig sabihin dito? Ngunit ang lumilis ang kanilang masasamang lakad ay itataboy ng Panginoon na kasama ng manggagawa. Ito po isa sa mabigat na disiplina para sa atin. Yung hayaan na lang tayo ng Diyos. Ayaw mo sumunod? Bahala ka. Diba, minsan may mga linya yung mga magulang. Diba? Sobrang tigas ng anak eh. So sabi, bahala ka, tigas ng ulo mo. Actually, yun na po yung isa sa pinakamabigat na disiplina bukod sa pagpalo. Imagine po ninyo, yung hayaan ka na ng Diyos, hindi ka nabibigyan ng biyaya, yung kagalakan, kasi lumilihis ka sa daan. Kaya kailangan natin ibalik yung ating puso, yung ating sarili, sa pagtitiwala sa Diyos. Ngayon, kung ipipilit pa rin natin, kayo po bahala dyan. Pero meron pong warning yung Diyos. Hayaan na lang tayo, itataboy na kasama ng mga manggagawa ng kasamaan. Total, ayaw mo sumunod? Sige, bahala ka. Huwag natin hayaan na umabot dun sa point na yun. Naintindihan po. Yes, makagawa tayo ng mga kasalanan. Maaaring maging matigas yung ulo natin. Pero palagi natin tandaan, ang disiplina ay talagang nakakatakot. Hindi po yun simpleng mga bagay na sinabi lang ng Biblia. Naintindihan po. Kung ilalagay natin yung pagtitiwala sa Kanya, yes, gagawa siya at tutulong siya sa atin. Pero kung ayaw natin, lilis tayo, marami tayong mga kahirapan na mas lalo pang may experience. Kagaya ng mga Israelita. Naintindihan po. Kagaya po ni Moises. Dahil sa isang bagay, hindi siya nakapasok sa Kanaan. Ano pong ginawa niya? Nilagay niya yung kaluwalhatian sa kanya, sa halip na sa Diyos. Si Moises ba? Dahil ba kay Moises, nangyayari yung mga kababalagan sa mga Israelita? Ito yung nakalimutan niya. At dahil doon, hindi siya nakapasok sa Kanaan. Hindi naman ibig sabihin na pag lumihis tayo, hindi na tayo makapasok sa langit. Hindi po ganun. Naintindihan po? Hindi natin mararanasan yung biyaya, kapayapaan, kung tayo po ililihis. Naintindihan po. Kaya mag-ingat. Lalo na sa panahon po natin ngayon. Si Satan, hindi po siya, mas lalo siya nagdo-double time, triple time, na iligaw o sabihin natin ilihis yung mga anak niya. Tayo po bilang mga Kristiyano. Kaya nandito yung fellowship, nandito yung brothers and sisters. Actually, sa pamamagitan po ng ganitong klaseng gathering, naiingatan natin yung sarili po natin sa Christian life natin. Ngayon, kung sakali mang wala ka dito, anong posibilidad na gagawin mo? Isa na doon kasalanan, tama po ba? Pero kapag nandito ka sa church, kasama yung mga brothers and sisters, nag-aaral ng salita ng Diyos, naiingatan mo yung sarili mo. Kaya sabi sa Biblia, huwag nating pabayaan yung ating pagtitipon. Bakit? Kasi si Satan, nasa labas lang. Nagbabantay siya. Para siyang leon na naghihintay na malalapa. Yun, kung ikaw ililihis, kagaya nito, hahayaan ka na lang ng Diyos, nakasama yung mga masasama. Kaya huwag po natin hayaan na mangyari yun. Ilagay natin yung pagtitiwala natin sa Diyos kasi siya yung gumagawa para sa kalagitnaan natin. Siya yung gumagawa para matulungan tayo sa Christian life natin hanggang sa dumating siya. Naintindihan po. Kaya hindi lang po simpleng bagay yung pagtitiwala sa Diyos. Kailangan po ito ng practice. Naintindihan po. Sa mga kabataan, sa mga nagtatrabaho, at sa mga may pamilyado na, iba't iba yung level na kalagayan po natin. Pero isa lang po yung punto dito. Sa anumang sitwasyon dito, ilagay mo yung pagtitiwala mo sa Diyos. Huwag sa sarili mo. Naintindihan po. Dahil yung Diyos, siya po yung nakakaalam ng mga bagay na kailangan po natin. Siya po yung makakatulong para sa atin sa nararapat na paraan. Naintindihan po. Last verse po, Awit 62. Awit 62, verse 6. Awit 62, verse 6 hanggang 7. Basahin po natin ng sabay-sabay. Nakita na po. Awit 62, verse 6 hanggang 7. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Siya lamang ang aking malaking bato at aking kaligtasan, ang aking muog, hindi ako mayayanig. Nasa Diyos ang aking kaligtasan, ang aking karangalan, ang aking makapangyarihang bato, ang Diyos na aking kanlungan.
nasa Kanya. Siya lamang. Naintindihan po. Kaya yung mga awit na ito, na-experience niya na yung kapangyarihan ng Diyos nangyayari dun sa mga tao nagtitiwala sa Kanya. Naintindihan po. Pero yung iba na maaaring nagtitiwala sa kanilang sarili, hindi po nila nakikita yung tunay na tulong ng Diyos. Kaya sa verse 8, basahin po natin ng sabay-sabay. Pagkatapos po nito, mag-closing prayer na po tayo. Basahin natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Magtiwala kayo sa Kanya sa lahat ng panahon o bayan. Ibuhos nyo ang inyong puso sa Kanyang harapan. Para sa atin, ang Diyos ay kailanman. Tayo pong lahat, tayo mukot manalangin.